pagdating ko rito, ako lang yung pogi. Mas pogi pala sa akin ng ating congressman. Siyempre po, ang ating majority floor leader, si Attorney Jong Isip. Si Councilor Miley Atienza, palakpakan po natin. Councilor Pugoso, Councilor Rodriguez, Councilor Sarcal. Palakpakan po natin silang lahat. Alibarbar, palakpakan din po natin. Terence Alibarbar. And of course, si Mrs. Kapitana Karen Alibarbar, palakpakan po natin. At ang ating mga barangay captains na narito, Chairman Danilo Caines, palakpakan po natin. Chairman Frederick Go, Chairman Cecilio Mateo. Sa inyo pong lahat ng mga nagwagwapuhan, ng mga tona na narito ngayon. Mga tulume na katulad ko. Pero pogi. Sino dito mga chick boy? Nasa kamay. Bayo tumaas sa kamay. Mga mabait. Buti pa si congressman, tumaas kagad kamay eh. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. Katulad po ng nabanggit ni Congressman, matagal ko na po siya nakasama since 2004, nung una po ako tumakbo bilang senador ninyo. Talagang siya yung isa sa mga nagsha-shepherd sa amin. Talagang inalagaan ako niya noong paman. Kaya nung nakita ko na naging konsyel na dito sa Maynila, tapos palagi pa sa amin dumadalaw noon ni Senator Jinggoy, talagang hindi nakakalimot. Yan si Majority, si Jong, dumadalaw din. Kaya po sa inyong lahat, mga kababayan ko, ang aming taus-pusong pasasalamat po sa inyo, sa inyong napakainit na pagtanggap. Ang inyong senador, kailanman hindi nakalimot sa inyo. Hindi. Maski nung panahon ng COVID, nung pangangailangan, nagpapadala po ako ng tulong dito kahit paano sa mga ating mga barangay captains. Although hindi ganun sapat, pero hanggang kaya natin. Pero ngayon, na meron ng tupad, AIX, umasa kayo na palaging nandyan si Bong Revilla. Susuporta sa inyo. Tayo na, nandyan pa ang ating congressman. Kaya bumubulong na sa akin si congressman. Senator, dagdagan ko kami. Kaya, alam mo, yung mga ganung bulong, umaalingaw sa tenga kayo. Siguradong hindi kayo makakalimutan. Siyempre, teka mga kababayan, bago ko makalimutan, ibig ko rin magbigay galang sa ating Mayor Laguna. Palakpakan po natin. And of course, Vice Mayor Lul Servo. Yan, sabihin mo nalimutan ko si Mayor. Sama na rin natin si ating dating Mayor Isko Moreno. Kasama ko rin artista. Kaya sa inyo pong lahat, siguro nakita niyo yung aking mga accomplishments. Si Senator Bong, kahit na ako'y nakikita niyo sa telebisyon, nakikita niyo gumagawa ng mga ganyang klaseng pagpapaligaya, yan po talaga first love ko eh. No? Hindi po ako nakakalimot sa mga tagahanga kong Pero ang inyong lingkod, perfect attendance sa Senado at yun po ang performance ko. Kahit na ako'y puyat, pero ang importante kasi, kapag happy ka sa ginagawa mo, maligaya ka. Kaya kung ano man yung ginagawa nyo, kayo yung nag-totodan, nagbabag, at yan yung anong hanap buhay, kailangan mahalin mo yung trabaho mo, di ba? Para may ma-entrega ka sa business mo. Kaya yan ganyan ang ating panatutunan na talagang yung sipag, tiyaga, para maitulong ka pa sa mga kababayan mo, yung po ang aking ginagawa. Katulad nyo, kayo mga kababayan ko, since na ako'y pumasok sa larangan ng pelikula, mapalarangan ng telebisyon, mapalarangan ng public service, never akong pinabayaan ng ating mga kababayan Pilipino. Unang takbo ko, yan, kasama ko po si Congressman noon, number 2 Senator.
Pangalawang takbo ko, number 1, Senator. Kahit kung ako'y naging number 1, doon na nagka-leche-leche buhay ko. Dahil akala nila tatakbo ko sa mas mataas na posisyon, kaya tinulog na kami. Pero ganun pa man, lumabas ang katotohanan, walang kasalanan si Bong Revilla, kahit isang kaso, wala. Zero. Kaya yung mga pilit pang binabalik na gano'n, kahit ano pang gawin nila, wala. Malinis si Bong Revilla. Dahil ako sa larangan ng pelikula, sa larangan ng telebisyon, isang suntok, isang gulong, isang halik, kwarta na, masarap halik. Diba ko? Yung babae pa, akin, ako pa tumatakbo. O, diba? Pero, but kidding aside, yun po ang aming buhay. Kaya, yun ang aming bread and butter. Yan. Television. Yun nga, sacrifice sa sarili. Kaya makikita mo, talagang yung pagod ka. Pero, pagka happy ka, okay eh. Hindi ka mapapagod, hindi mo mararamdaman yun. Kita nyo naman, cute pa rin ang inyong sagot. Kaya you should always feel pogi all the time. Kaya ito, sa ating mga kasama, ibalita nyo sa ating mga lola at lolo, no, pipirmahan na lamang po ng Pangulong Bongbong yung centenarian law, inamendahan po natin yan, no, sa Senado. Dati, pag umabot ka lang ng 100 years old, doon ka na makakakuha ng 100,000. Ngayon, pag nakatungtong ka ng 80, nagkap ka na ng 10,000, 85, 10,000, 90, 10,000, 95, 10,000. Ha? Ipirmahan na lang po yun ng Pangulo at I'm sure na isa sa si Congressman sa mga sumuporta dyan. At meron pa ako na amendahan ngayon, yung mga senior citizen. Diba? Para ka maging senior citizen, kailangan 60 years old ka. Inaamenda ko yan. 56 pa lang, senior citizen ka na. Makakill mo na yung mga discount. Yun nga lang, 56 ka pa lang, senior citizen ka na. Pero okay lang, di ba? Dahil malaking bagay yun. No, malaking bagay para sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na yung mga nangangailangan talaga. Dahil ngayon, 40 years old, kailangan mo na ng maintenance, di ba? Marami na tayong kailangan mga vitamina. Yan, kaya laking bagay yan. Lalo-lalo na ang senior citizen dito sa ating bansa, talagang inaalagaan po natin. Dahil sa malaki ang utang na loob natin sa kanila. Kaya sa inyo pong lahat, basta tayo marami pa akong ginawa, yung lifetime validity ng birth certificate, death at marriage. Ako din po ang nagsulong niyan sa Senado, kaya hindi nyo na